Kung isa kang minimum wage earner at gusto mo talaga makaipon, tamang-tama sa'yo ang videong ito. Guys, ramdam ko na talagang napakahirap mag-ipon sa panahon ngayon dahil nga sa mahal na ng bilihin at para bang na-stuck na yung sweldo natin. Kasi nga 'di ba, sabi tataasan na yung sweldo pero hindi naman nangyari. Kailangan talaga nating matuto kung paano ba budgetin ang ating mga sweldo. Ang unang-una mong gagawin guys ay alamin mo kung magkano ba talaga ang pumapasok na pera. Halimbawa, sa probinsya, yung minimum dito ay nasa mga 420. Yun yung pera na pumapasok sa'yo araw-araw. At pangalawa, ilista mo lahat ng mga kailangan mo na hindi siya pwedeng mawala. Kagaya ng pagkain, pamasahe, bill sa kuryente, sa tubig, or kung nagre-rent kayo, isama nyo na yan. Kapag na-compute mo na lahat yung mga kailangan mo at may sobra, ang kalahati nun guys ay itabi mo. Halimbawa sa isang pamilya, merong 2 anak, so ibig sabihin, 4 ang miyembro ng pamilya. Ilang kilo ng bigas ba kailangan niyo sa isang araw? Hindi naman siguro mauubos ang 1 kilo, no? So, magkano ang kilo ng bigas ngayon? 60 pesos. Yung pang-ulam naman, nadidiskartehan yan. Especially kung nasa probinsya ka, ang dali lang magtanim ng mga gulay-gulay sa palibot. At saka, mas mura lang talaga guys kapag gulay lang ang bibilihin mo. Mas healthy pa siya at healthy rin siyempre sa bulsa. At kapag yung 420 ay talagang kulang pa siya kasi isasama mo pa dyan yung bill sa kuryente, bill sa tubig, or kung nagre-rent kayo, isasama nyo pa yan. Ang gagawin mo dyan, halimbawa ikaw ay nagre-renta, i-divide mo yung rent mo araw-araw. Halimbawa, yung rent mo ay 2,000 divide by 30 para makuha mo yung gastos nyo araw-araw. Kagaya sa akin, umabot ng 1,000 yung bill ko sa kuryente. So, i-divide ko siya by 30. Kapag kasi alam nyo lahat yun guys, makukontrol din yung action nyo. Hindi kayo pabara-bara dun sa mga ginagastos nyo kasi yung pera, meron na silang mga designated na pupuntahan. Kapag may sobra, kahit 10 piso lang, or 20 pesos, or 50 pesos, kung iipon mo yun ng consistent talaga araw-araw, ay lalaki din yun. Pero kapag kulang naman siya, eh kailangan mo ng side hustle. Kailangan mo ng mga racket. Marami ring mga racket-racket na pwede natin gawin, especially ngayon na online. Dami-daming pwedeng mapagkakitaan online. Kagaya ng pagko-content, ng pag-affiliate, or kaya naman offline, maglabada, or kaya naman mag-offer ka ng tutoring. Kung ikaw ay confident dun sa ituturo mo. So, ang goal natin guys, madagdagan yung pera na pumapasok sa atin. At syempre guys, huwag natin kakalimutan, dapat meron tayong positive mindset. Isipin lagi natin na meron pang susobra sa ating pera at meron tayong maitatabi. Kaya guys, kung laging ubos yung sweldo mo ngayon, ganito ang gawin mo. Sigurado ako, maayos at maayos mo yung budget mo. At masasanay na yung utak mo. Ito yung mga gagastusin mo at ito yung iipon mo. Guys, sana may natutunan kayo sa video ito. At kung gusto niyo ang mga ganitong video, click subscribe button at click niyo na rin ang notification para ma-notify kayo kung may bago akong video.